Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa panahon ng halalan, isang mahalagang aspeto ang panatilihing patas at malinis ang bawat galaw ng ating pamahalaan. Ngunit sa likod ng isang masigasig na kampanya at masiglang partisipasyon ng taong bayan, may mga alituntunin na tahimik ngunit mahalaga. Mga patakarang naglalayong tiyakin na ang serbisyo publiko ay mananatiling walang kinikilingan. Good morning, Bicolandia! Ako si Gary Carl Carillo. Welcome sa programang Siksik ng Impormasyon at magbibigay sigla tuwing umaga. Ito ang Good Morning, Bicolandia! Good morning, Bicolandia! And as always, we are here to bring you insightful discussion on topics that matter most to all of us. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang napapanahong usapin, ang prohibited HR actions during the election period. Ano-ano nga ba ang bawal gawin sa loob ng gobyerno tuwing eleksyon at paano ito nakakatulong sa pagkakaroon ng patas at malinis na halalan? Kasama natin ngayon ang isang eksperto mula sa Civil Service Commission Bicol, ang Regional Director ng CSC Bicol. Please welcome Attorney Daisy Punsalan Bragais. Magandang umaga, Attorney Bragais. Magandang umaga rin po sa inyo.
Sige po, Attorney Bragais, para mas maintindihan ng ating viewers, ano-ano nga po ba yung layunin ng patakarang prohibited HR actions during the election period? Opo, ito naman pong mga prohibited HR actions na ito, ang mga layunin nito ay para ma-insulate yung mga nasa civil service sa partisan politics. Kasi syempre, malapit na ang eleksyon at ito ay nasa Omnibus Election Code. Nagpapatupad lamang po ang aming opisina ng mga pinagbabawal at mga dapat gawin na napapaloob sa batas. So para maiwasan po yung pagbibigay ng mga pabor sa mga papasok man sa gobyerno or yung mga nasa gobyerno na yung bibigyan sila ng pabor para tumaas ang kanilang posisyon or ilagay sila kung saan na opisina, ito po yung mga pinagbabawal ngayon. At nagsimula na po yan noong January 12, 2025, pinagbabawal na po ang transfer or detail of officers in the civil service. So hanggang June 11, 2025 po yan. Napakagandang layunin, Attorney Bragais, kasi ayaw din nating maimpluwensyahan ang eleksyon gamit ang mga posisyon o kapangyarihan sa serbisyo publiko. So, sino-sino po ba yung saklaw ng mga patakarang ito and lahat po ba ng empleyado ng gobyerno? Opo. Sino ba ang saklaw? Ang prohibition po kasi, nagko-cover yan or sinasaklaw niyan lahat po ng mga ahensya ng gobyerno. So be it local government units, ang national government agencies, mga government-owned and controlled corporations, saklaw po yan itong pinagbabawal na HR actions ngayong mayroong eleksyon. So, Attorney Bragais, paano po tinitiyak ng Civil Service Commission na nasusunod itong mga patakarang ito? Ang unang-una po, nagpalabas na kami ng aming parang sa Facebook page, yung post namin sa Facebook page namin, pagtulong na rin po ito sa COMELEC kasi nagkaroon kami ng meeting later part of last year kasi naman syempre nagpe-prepare po ang COMELEC para sa elections, kasama po kasi ang CSE dito para dito sa bagay na ito. So on this part, sa amin naman po, nagpaalala kami sa lahat and through this interview, sana po mas maipabahagi sa lahat ng mga concerned sa civil service itong mga bagay na ito. At the same time, ang mga provincial offices po namin dito, mini-meeting din po nila yung mga HR officers nila para i-remind na ito po yung mga bawal gawin ngayon. Malaking trabaho po ito sa Civil Service Commission, lalo na yung mga ginagawa nilang pagpapadala ng mga memorandum and advisories sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Attorney Bragais, kapag may lumabag po, ano naman po yung magiging parusa? May kabigatan po ba ito? Since ito po ay nasa Omnibus Election Code, may criminal liability po ito, so may imprisonment. At the same time, may administrative liability din po yung mga hindi po magfa-follow dito sa mga pinapagawa sa atin. So, criminal, administrative, minsan po meron pa yan na civil. So, yan yung mga liabilities ng mga public officers na maglalabag po dito sa mga batas natin. Napakahalaga po nito yung accountability. So, isa pong curious ako, Attorney, paano ninyo nalalaman kung aprobado ng COMELEC ang isang pagbabago sa posisyon tulad ng transfer or promotion po? Unang-una po, may ipinalabas naman po na proseso, ano ba yung gagawin. So may pinagbabawal pero meron namang exception dyan. So ibig sabihin, pwedeng humingi ang isang ahensya ng gobyerno ng permiso galing sa COMELEC. Pero may absolute prohibition po kasi sa promotion. So yung transfer na nagsimula na detail, pwede silang humingi ng permission or exemption sa COMELEC at din yun sa appointments. Pero pag promotion involved, meron silang absolute prohibition. So, punta po sila dito sa Bicol, kung sa local government units or national government agencies, hihingi po sila sa Office of the Regional Election Director. Dito po sa COMELEC Region 5. Doon po sila hihingi ng exemption. And then, kung meron pang na-isyong appointment during the prohibited period, dapat naka-attach po yung COMELEC exemption doon. Otherwise po, i-disapprove ng aming opisina yung mga pumapasok na appointment. So, napakahalaga po talaga ng patakaran na ito. And ano naman po yung masasabi niyo, Attorney Bragais, tungkol sa kahalagahan ng pagsunod ng bawat ahensya sa patakaran na ito? Importanteng sumunod ang lahat dito kasi unang-una, dapat po walang bahid yung ating
eleksyon ngayong darating na Mayo. Kasi maraming pumapasok din sa aming mga complaints minsan na may mga pinapaboran, lalo na yung mga outgoing elective officials, for example, outgoing mayor or re-electionist, kasi gusto niya syempre panatilihin yung kanyang mga tauhan sa isang local government unit. So, dapat po sumunod tayong lahat para naman yung faith ng ating mga kababayan andoon sa ating mga ahensya. Tama ka dyan, Atty. Pragais. Kasi kapag sumunod talaga yung mga ahensya ng gobyerno, napapanatili natin yung tiwala ng publiko sa ating demokrasya. So, kumusta naman po, Atty., yung karanasan ng CSC, particular na dito sa Bicol Region, sa mga nakaraang eleksyon po? May mga pagbabago po ba sa patakarang ito? Sa mga nakaraang eleksyon, kami naman, ang opisina namin kasi is a quasi-judicial agency. So nagre-receive po kami ng mga reklamo o mga complaints against government officials or employees. Ngayon, in the past elections, marami kaming na-receive na complaint on partisan political activity kasi syempre, usong-uso ang social media. Lahat ata ngayon may Facebook, may Instagram, may Threads, may X. So, syempre, minsan heated doon, may mga gusto tayong iboto. But as civil servants, hindi po tayo pinagbabawalan bumoto. Katulad mo rin, nasa media kayo, pwede kayong magsabi na ang plataforma nitong isang kandidato ay ito, pero hindi mo pwedeng sabihin kasi na iboto mo ito or wag mo itong iboto. So, pwede po tayong magsabi ng ating mga opinyon, pero hindi tayo pwedeng manghikayat ng ibang tao na iboto yung kandidatong gusto nating iboto. So, reminders din po sa lahat ng ating mga civil servants, mga officials and employees, yung karapatan po natin andyan, karapatan bumoto, pumili ng ating iboboto, magpahayag ng ating mga opinyon. Pero hindi tayo pwedeng mag-campaign para sa ikapapanalo o ikatatalo ng isang kandidato. So yan yung mga nare-receive namin ng mga complaints. At marami na rin po tayong mga nadesisyonan na found guilty dahil nga dyan usong-uso sa social media ang daming posts. Although as a rule, hindi po bawal mag-like, mag-heart, mag-share, pero depende sa isi-share natin. Pag ang sinare mong post ng isang kandidato ay may nagsasabi na iboto mo ito, now that's the time you become liable for engaging in partisan political activity. So yan po yung aming mga nire-receive na mga complaints pag malapit na ang eleksyon. Ngayon po, Atty. Daisy, anong mensahe nyo para sa ating mga kawani ng gobyerno at sa publiko, kaugnay na rin po sa patakaran ito? Maganda po ngayon dahil merong media na tumutulong sa atin at naipapahayag natin yung ating mga announcement, yung ating mga mensahe kagaya po nito. Ang mensahe ko po sa ating lahat, lalo na po yung mga nasa local government unit kasi sila po talaga yung andyan. Kami po sa national, mga constitutional commissions, medyo okay naman po kami. Pero yung mga nasa LGU, alam natin mahirap sa kanila dahil syempre merong mayor ngayon or governor na nakaupo, and then syempre kung magre-re-elect siya or may mga kalaban, may mga gusto ring ma-elect na mayor. Ngayon, syempre ang nakakarating sa atin ay nag-iinventaryo yan kung sino ang mga boboto dito at doon. So, reminder lang po, sana po we stay non-partisan, kahit may mga gusto tayong iboto, kahit lahat naman tayo may gustong iboto, wag na tayong manghikayat ng iba. Kasi pag may naka-record sa inyo na ganyan, mahirap po yan. That becomes evidence that you are engaging in partisan political activity. So we exercise our rights as citizens of the Philippines by voting wisely. Hindi lang magboto, but voting wisely. And sabi ko nga, we can express our opinions, pero hanggang doon lang po sa pwede nating gawin. So sana po, be very careful para hindi po tayo makasuhan, lalo na ngayon malapit na po yung election. Maraming salamat, Atty. Daisy. Sa ating mga kababayan, maging mapanuri at ipagbigay alam kung may nakikita kayong paglabag. Sama-sama nating panatilihin ang malinis na eleksyon. Napakalinaw po ng inyong paliwanag, Atty. Daisy. Maraming salamat po. Meron po ba kayong gustong ibigay na anunsyo sa mga viewers po natin? Opo, malapit na po yung unang-unang exam ng Civil Service Commission ngayon sa January 26.
Yan yung Foreign Service Officer exam. Ito po in coordination with the Department of Foreign Affairs. Meron po tayong konting mga examinees. So good luck sa mga examinees. At sa March naman po, yung mga nag-apply sa aming examination, sana po nagre-ready na tayo, nagre-review para maipasa po natin yung exam sa March 2. Yun naman pong aming computerized examination, meron po kaming mga schedule na ipinapalabas sa aming official Facebook page. Yan po yung CSC Bicol. Hanapin nyo lang po, mag-like din po kayo para ma-follow nyo po yung aming mga announcement. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay liwanag sa isyong ito, Attorney Daisy. Maraming At sa salamat. ating mga manonood, lagi po tayong magtulungan para sa isang malinis, patas at maayos na halalan. Ito po ang Good Morning Bicolandia. Hanggang sa susunod, magandang umaga po sa inyong lahat.